Cancer, welcome dito sa iyong bonus reading. Timeless po ito kahit kailan makarating sa inyo. Thank you for your presence, Cancer. Bago ka man dito or matagal na sa panonood ng reading ko, patuloy na pagsubaybay, suporta. At kung ikaw ay bago, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-follow na rin sa aking one and only Purple Tin Official FB page, Meta Verified may blue check. Yung Tinarkana na may blue check, ako rin po yun. Okay? Ayan. Thank you sa mga generous star senders natin. Top senders natin, Miss Yoli Soliman, Miss Michi. Pati na rin sa mga loyal, generous na hanggang ngayon ay hindi umaalis sa ating YouTube channel membership at pati na rin doon sa mga hindi umaalis sa subscription natin sa FB. Pati na rin yung mga loyal suki natin sa private reading. Okay? Private reading, dumiretso kayo sa Purple Tin Official FB page yung may blue check. Kayo mismo mag-PM kung mag-i-inquire kayo. Hindi po ako mag-chat-chat. Mauunang mag-add friends sa inyo. At lalong hindi po ako sumasagot sa mga comments kapag nag-i-inquire. Basta walang blue check, hindi ako yun. Kaya bago nyo ako tanungin, Madam, ikaw ba to? Tignan mo muna. Yung Purple Tin ba? May blue check ba? Ilan na ba akong followers ngayon sa Facebook? Dali. Parang nasa 240 something na ako. 240 something K. Hindi ko lang alam kung 247, mga ganun. Sa ngayon na ginagawa ko tong reading na ito. Kaya pag may nagtanong sa akin, hindi ko nasasagutin. Kasi nakakapagod. Palagi ko sinasabi yun. Pag walang check, hindi ako. No need itanong kung ako yun. Bahala kayo kung makikipag-utuan kayo doon sa mga nag-add friends sa inyo na mga peking Purple Tin. Hindi ko na yan problema. Kasi paulit-ulit ko nang nire-remind eh. Kumbaga, common sense na lang talaga yun. By the way, ang ginagamit kong tarot deck ngayon is Zodiac Tarot by Cecilia Latari tsaka Ana Chavez. Publisher is US Game Systems Inc. Okay? Mga numbers na lumalabas sa cards, rewind nyo kung hindi nyo na-catch. 28, 81, 3, 44, 11, 12, number 7, number 9, number 1. Uy. Alam mo, meron ditong promise. Cancer, it could be pagtupad ng promise sa'yo. Kung pinangakuan ka ba nito na pakakasalan ka niya, kung pinangakuan ka ba niya na magpapamilya kayo, magsasama kayo, or magkakaanak. Kung pinangakuan ka ba niya na pananagutan niya ang anak niyo, mukhang sincere naman yung tao na yan. Okay? Kung wala mang mga promise na gano'n, nakikita ko lang dito, pwedeng may betrothal, proposal, like engagement, marriage, and eventually, settling down, having a family, having child or children. Andun yung pang long term. Andun yung may mga plano para sa'yo itong tao na to, or may plano kayo sa isa't isa. Okay? Meron ditong person na nakikurious sa'yo, nag-i-stalk. Inaalam niya yung mga bagay-bagay about you, nagre-research, nagtatanong-tanong,
or sinusubaybayan ka niya. This person is sneaking up sa'yo. Maging ready ka, Cancer. Ayan, lumitaw yung readiness card. Maging ready ka any moment, hindi ko alam kung para saan. Basta, stay alert, get ready sa kung ano man yung maaaring mangyari paparating. Importante yung alert, handa. Parang Girl Scout, Boy Scout, di ba? O Justice card, parang Libra. Ayan ay balance eh. Ito yung card na maaaring illegalize na. So yan, it could be a relationship na ilalagay na sa legal, like magpapakasal. Di ba? May mga bagay dito na ililegalize na or may mga legal matters, legal document, legal process, or mga legal hearings. Merong mga bagay dito na ilalagay sa tama. Itutuwid, isasaayos. Oo, kasi justice yan eh. Ilalagay sa tama, dadaan sa legal process. Yun. Mapa-business man yan, mapa-relationship, pagpapakasal. Basta may mga legal process dito na yun, doon talaga dapat idaan. Okay? Or kung naghahanap ka ng justice, maaaring yan, justice will be served. Or karma will be served. Or consequences, kasi gano'n naman yun eh. Pwede ngang card na yun eh, consequences ng mga actions natin. Okay? Make sure na bago ka mag-make ng major decision or mag-take ng action is pag-isipan mo munang mabuti. Timbangin mo yung mga options mo. Okay? Analyze mong mabuti. Yan, King of Swords. Para maiwasan mo yung mga maling decision. Yun na may indication ni King of Swords. May mga bagay kasi dito baka hindi mo makita yung kumbaga yung hindi mo ma-foresee, hindi mo na isaalang-alang, hindi mo na pag-isipan, di ba? And eventually, may mga consequences yun or nagkamali ka, pwedeng magkamali ka eh. So yun, pagdating sa mga ganong bagay. Ayan o, upuan mo muna. Pag sinabi nating upuan mo muna, pag-isipan mo muna ng mabuti, contemplate mo, i-analyze mo mabuti, kasi King is about logic, analysis, King of Swords, yung utak eh. Dapat pagganahin natin yung utak, yung analytical natin eh. Pagdating dito eh. Okay? Para kasing nakikita ko eh, this is something na hindi mo pwedeng madaliin yung pag-iisip. Bago ka mag-decide, mag-take action. Pag-isipan muna ng mabuti, ng mabusisi, ng medyo matagal. Hindi yung minadali. Okay? Huwag ka magmadali. Yun lang yung napifeel ko. Chariot do, meron mga bagay dito, put on hold mo muna. O whether you like it or not, may mga bagay na mapuput on hold. Kasi andyan ang hangman, andyan ang chariot reversed. May waiting period, may process time. O baka kasi may process time. May moment of muni-muni time. Pag-isipan. Baka. Oo. Actually, may mga outcomes dito, Cancer, na hindi yun yung most likely, baka hindi yun yung outcome na gusto mo. Okay? With the 9 of Cups reversed. So, yun lang. Pwede kasing hindi ka maging happy with the outcome base dyan sa 9 of Cups reversed mo. Okay? Mukhang meron something na hindi matutupad eh with the 9 of Cups reversed. Sa love life,
May mga nakaput on hold dito. Hindi ko alam kung merong mapuput on hold na kasal, engagement. Oo, para kasing ganun eh. Parang may usapan na kayo. Kasi lumitaw na yun, no, yung promise, proposal, engagement, pagpapamilya, pagsasama. Pero may something na mapuput on hold. Baka mai-risked ang kasal, ganyan-ganyan. Or parang ano muna, hindi ko lang alam kung, ay sana naman hindi mag-back out, no? Pero kasi nakikita ko Ace of Cups reversed eh. Ito yung card ng proposal, betrothal eh. Kaya lang nakabaliktad siya. So baka naman may delay lang. Since nandiyan yung Hangman, Chariot reversed, no? Baka may mga blockages lang kasi baliktad yung Chariot. Baka may mga pampadelay or hassle. Okay, kaya siguro mapu-frustrate ka. Okay, pero nandun naman yung promise eh. Hindi ko lang alam kung talagang magko-continue pa yan, ha? Hindi ko hawak ang future. Okay? Mahirap naman kasi talagang magpakasal, kaya pag-isipan mo munang mabuti. Kasi baka mamaya, kung kailan nandun na, nakakasal na, tapos biglang may mag-back out, magbago isip. Sana naman hindi. Kasi nandun din yung possibility, hindi ko matatanggal yun eh. Okay? Yun lang. Baka kasi may magbago feelings isip dito. Ayan o. Baka lang. Para kasing may pagbaback out din ako nakikita dyan. Sana naman hindi. Sana delay lang. Or naiba lang yung schedule. Your practicality is helping. Ayun, yung pagiging logical, practical ni King of Swords. Kaya, sige lang. Pag-isipan mo mabuti, maging wise, maging practical pagdating sa iyong approach. Wag puro emotions, wag puro heart, no? Adjustments must be made. Oh, yun na nga yun. Kung may mga delay man dito, kung may mga naka-schedule na, kasal man yan, hindi. Para kasing may something na na-put on hold, ma-delay or ma-reschedule. May postponement, may reschedule eh. Kasi may mga kailangan baguhin, ayusin. I-adjust. Ano pa? Kasal man yan or sa ibang bagay. You are bringing a powerful motions into this. Pag sinabi natin ganito, parang ikaw yung may malaking influence dito sa bagay na ito. Or kung paano ka mag-isip. Kung ano yung mga iniisip mo. So, importante na positive lahat yung mga yan. Avoid mo yung mga self-thought, self-talk. Distractions are disturbing the flow of the energy. So, yun na nga yung distractions. Sabi ko nga, may mga blockages, may mga hassle, sagabal, delay. Alam mo yun, may mga pampagulo rito. Kaya siguro parang meron something dito na dapat tuloy-tuloy na, tapos biglang na-put on hold, may waiting period, tapos may mga kailangan baguhin, i-adjust, ayusin. Yan yung mga na-pick up ko for now. Godspeed, babush.